Hindi ko makakalimutan yung araw na unang naging straight ang buhok ko. Bakasyon yon at nakagraduate na ako ng elementary. 12 years old ako nung ipina-schedule ni mama sa isang nag-home service na nag-uunat ng buhok. Hindi pa uso ang rebond noon, kaya straight pa lang ang tawag. Year 2004, yan pa lang ang kauna-unahang basal ng buhok ko sa mga gamot. At pati yung pakiramdam noon kapag ini-straight ang buhok ko, natatandaan ko pa. Sobrang kati at hapdi sa anit. Suka na may gamot kasi ata ang ginagamit ng mga nag-i-straight noon. Kaya mabaho din ang buhok mo after nilang magawa. Tapos bawal mo pang paliguan ng ilang araw kaya sobrang tiis ganda ka talaga. Tapos nung nag-high school naman ako, natatandaan ko noon na inaalagaan ko naman sa hot oil ang buhok ko. Monthly yon. Nag-iipon ako sa allowance ko. Pero 4th year high school na ako noon nung naging maalaga ako sa buhok ko. At hanggang mag-college nga ako, taon-taon na ako nagpapaayos ng buhok. At rebond naman na ang tawag. Kung dati sobrang baho ng amoy kapag natatapos gawin yung buhok mo, ngayon naman sobrang bango na. Lumilevel up na habang tumatagal. Kaya mas okay nang tiisin na hindi paliguan simula 3 hanggang 5 araw. Bawal kasi talaga munang basain ang buhok pagkakakariban pa lang. Dahil ang sabi, para daw mas kumapit pa muna yung mga gamot na ipinahead sa mga buhok natin. Pero ang katwiran din naman ng iba, kung daw magaling talaga yung nagre-reban, kahit daw paliguan na kinabukasan, hindi pa rin daw babalik sa dati kung talagang magaling yung gumawa. At may point din naman sila dahil dun talaga nakikita ang isang galing ng isang nagre-reban kapag napaliguan na yung ginawa niyang buhok. Tapos nung nagka-work na ako, dun naman ako nahilig sa pagpapakulay ng buhok. Every 2 to 3 months ata nagpapakulay ako dahil ang bilis lang kasing humaba nung buhok ko. Bumababa kaagad yung ikinulay sa may pinakapuno ng buhok ko. At hindi kasi magandang tignan kaya kailangan mo ulit pakulayan. Kaya totoong sobrang maintenance talaga pagka nagpapakulay ka ng buhok. At kailangan mo talagang alagaan dahil sobrang madra-dry yung buhok mo pag pinabayaan mo. Isa kasi ko sa maswerteng hindi pinagkalooban ng straight hair kaya sobrang pangit ng buhok ko pagka nawala na yung riban. Lumilitaw na yung kulot ko sa bangs tapos nakaalsa na yung buhok ko sa likod at hindi na kayang i-manage ng conditioner lang. Kailangan ko pang plansyahin sa tuwing aalis ako o may lakad akong pupuntahan. Sobrang time consuming dahil may 2 pa akong ginagayak na anak. Sobrang importante sa ating mga babae ang may magandang buhok dahil alam nating isa ito sa nagdadala sa atin. Kaya dapat lang talaga na inaalagaan din natin yung mga buhok natin. Pag nagpariban ka, 5 oras o higit pa ang gugugulin mo. Kaya kailangan mo talagang i-schedule yung pagpapagawa sa buhok mo. At hindi rin biro ang ginagawang serbisyo sa atin ng mga nagre-riban. Kaya kung may balak kang magpariban, pag-ipunan mo para hindi mo inuutang. Dahil hindi nila deserve na utangin ang serbisyong ginawa nila sa buhok mo. At para din naman sa mga mister na sumusuporta at nagbibigay ng perang pampariban ng kanilang mga asawa, sobrang thank you sa inyo dahil hindi lahat ng asawang lalaki kagaya nyo. Hindi na nga ako umuwi sa bahay kahit malapit lang naman sa amin yung salon na to. Baka hindi na ako makabalik pag nakita ko ni Blue. Kaya dyan na lang ako kumain at nagmerienda. May mga tindang snacks naman dyan si ate kaya okay na yun. At finally, tapos na. Ayan na ang resulta ng kanyang magandang gawa. Salamat ulit. Bye for now.